Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa po ay ligtas ang lahat dahil dito po sa Manila o sa ibang bahagi pa ng Pilipinas ay magdamag ng umuulan. So at least ulan lang. Ang kalaban lang natin ay baha, no? At wala pang masyadong malakas na hangin dahil sa bagyong Goring. Ganun pa man, atin pong pakinggan ang mensahe ng atin pong ebanghelyo sa araw na ito. Ngayon, ang kinakausap na ni Jesus ay ang kanya mismo mga alagad. Nitong mga nakalipas na araw, kinompronta niya ang mga Pariseo, mga Iskriba, sa mga mapagpaimbabaw o pakitang taong mga gawain, mga kumbaga pawang pahirap sa tao ang kanila pong isinasabuhay. Sila na pinagkatiwalaan ng isang katungkulan, no, pamamahala sa templo o sa sinagoga, ay kanya talagang nire-reject, no, o kinikundina ang mga gawaing pakitang tao lamang. Ngayon mismo, no, sabi nga dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, laging magbantay, laging maging handa. May nakakakita man o wala, pero wala tayong maitatago sa Diyos. Nakikita ka man o hindi ng tao, gawin kung ano ang nararapat. Hindi natin alam ang oras kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero sabi din, no, yung mga taong tapat at matalinong alipin, yun ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Tapat at matalinong alipin. Sabihin nyo nga po, tapat. Ulit, tapat. Balibaliktarin mo man ang taong tapat, tapat pa rin yan. Kahit ang salitang tapat
Anumang spelling, baliktarin mo man yan, tapat pa rin yan. Sige, spell natin ang tapat. T, A, T, A, T. Tapat. Pag binaliktad mo, tapat pa rin yan. So ito yung isang katangian na dapat hindi mawala sa atin. Marami kasing matalino, pero hindi tapat. Pero ang hinihiling, maging tapat at matalino. Meron po tayo dito mga mula sa barangay 273. At sila po ay hihiling ng panalangin na nawa ipagkaloob ng Panginoon sa kanilang pagpunta sa Comelec para mag-file ng kanila pong paghahangad na magpatuloy pa sa kanilang paglilingkod. Marahil maganda mapagnilayan po itong mensaheng ito na binibigay ni Jesus. Karapat-dapat pa ba na pagkatiwalaan kayo ng inyong hinihiling, ng inyong katungkulan? Kasi lahat naman tayo, mapa sa simbahan o mapa sa gobyerno o barangay, lahat ay tinatawag na maglingkod ng tapat. Maganda mag-self-evaluation. Naging tapat ba ako sa aking panunungkulan? Babalikan natin yung panahon na hinihiling natin sa tao na pagkatiwalaan tayo na maging sa pagsasaayos sa barangay, sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa barangay. Ang tanong ay, kaya ko pa bang maging tapat? Kaya pa ba natin maging tapat? Kasi talagang anumang hirap ng paghahangad natin na maging tapat, mayroong laging struggle. Mayroon laging hirap na kalaban natin kasi demonyo. Ayaw ng demonyo na maging tapat. Kasi yung mga taong hindi naging tapat, ang hahantungan niyan, impyerno. Diba sabi sa huling bahagi, yung mga taong hindi naglingkod ng tapat, parurusahan pagdating ng Panginoon at sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang ngipin. Saan ba mangyayari yon? Sa impyerno. Pero yung mga naging tapat at matalinong alipin, pagdating ng Panginoon, yun, sa langit ang punta. Sana po, pag-isipan natin ng mabuti, pagdasalan natin ng mabuti. Kung kaya pa ba natin o nabigo tayo sa pagiging matapat natin. At kung nabigo man tayo, handa naman po ang Panginoon na laging magbigay ng isa pang pagkakataon para mapatunayan natin ang katapatan sa mga responsibilidad na iniaatang sa atin. Amen?